Hi, magandang gabi mga kababayan kung Manileño na patuloy na sumusubaybay dito po sa ating update na ginagawa regarding the COVID-19 incident sa ating lungsod. Una po ay sana'y nasa mabuti kayong kalagayan o kalalagayan at nasa malusog na pangangatawan habang nanonood ng programang ito na ipinagkakaloob sa inyo ng Manila Public Information Office at ng City of Manila. Mga kababayan, nais ko pong ipabatid sa inyo that as of 5 p.m. today, ang bilang ng confirmed cases sa Maynila na may positive na coronavirus o COVID-19 ay sa awa po ng Diyos ay 5 pa rin at hindi pa po na dadagdagan. At ang bilang naman ng PUI or person under investigation ay nadagdagan naman po ng 4. No? 4, yung 6 po from 8 sa ating public healthcare institution o medical institution, at yung 4 po na bago ay na-confine at naka-home quarantine sa kanilang pribado sa mga pribadong ospital sa lungsod ng Maynila. Una, na bagong PUI sa lungsod ng Maynila as of 5 p.m. today, may 56 years old male from Tondo, Manila. No travel history. At siya naman po ay nasa pangangalaga ng isang pribadong ospital. Sumunod, isang 37 years old female from Santa Cruz, Manila. No travel history. Nasa pribadong ospital din po sa loob ng lungsod ng Maynila. Pangatlo, 53 years old female from Pandacan, Manila. Wife of PH73 or patient 73 under the official list of the Department of Health. No? Nasa pribadong ospital din po sa lungsod ng Maynila. Pang-4, 55 years old male from Santa Cruz, Manila. History of travel abroad. So far po, 4, ulitin ko po, 4 lang ang nadagdag sa ating PUI sa lungsod ng Maynila. Kapag binabanggit po natin tungkol sa lungsod ng Maynila, sila po ay mga residente ng ating lungsod, mga kapitbahay natin. At pag minsan nasa pribado silang ospital na nasa loob din ng Maynila o maaaring nasa labas din ng Maynila. So far, sa 10 pa lamang yung ating PUI at hindi nadagdagan yung ating COVID-19 virus carrier. No? Mga kababayan, yan po ang update sa ating sitwasyon sa COVID-19. Let me take this opportunity, mga kababayan ko na nanonood, at kung hindi kalabisan sa inyo, ay may mga susunod akong importanteng announcement. If you have time to share this to your family, loved ones, mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo, please do now. Kanina, napakinggan po natin ang Pangulo ng Bansa. At katulad ng aming ipinangangako sa inyo, mga kababayan kong Manileño, na totoong may plano ang lungsod ng Maynila at ang ating plano ay inaayon natin, no, sa direksyon na kung saan gustong tahakin din ng national government through the leadership of President Rodrigo
Roa Duterte na ang kanyang inatasan naman na pangunahing ahensya na sama-sama nating lalabanan itong hamon sa atin ng COVID-19. And let me share you some of yung ilang mahalagang binitawang pulisiya ng ating Pangulo ng Bansa. Sinabi po kanina ni Pangulong Duterte, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. For this reason, pursuant to my powers as President under Constitution and RA 1133-2 or 11332, I am placing the entire mainland of Luzon until April 12, 2020. Yan po ay binanggit ng ating Pangulo. At ilan pa sa mga mahalaga na patungkol din sa tungkulin namin bilang alkalde at tungkulin ng punong barangay. Sinabi po rin ng Pangulong Duterte na hinihingi na ang tulong ng mga malaking kumpanya na to pay the employees of their 13-month pay in advance, or at least half of it, as an act of solidarity with Filipino people. At sinabi rin niya, kayong mga barangay official, it is mandatory to barangay captains to work with government when addressing the need to provide people food. The barangay captain should call a number of at least for rice and some food. At isa pa sa mga mahalaga sa ating sa katulad ko pong alkalde ng kanyang direktiba, the mayors can come up with measures to protect public interest, public health, public safety, and whatever is needed to make life more livable in your place. Sinabi rin bilang panghuli sa mga babanggitin ko patungkol sa direktiba sa aming mga alkalde, President Duterte stresses that mayors can already issue executive orders to effect policies to prevent coronavirus spread in the Philippines. At bilang pagtugon, pakikiayon ng pamahalang lungsod ng Maynila sa panawagan ng Pangulo ng Bansa na sama-sama tayo at tulong-tulong tayo, gobyerno, kapwa gobyerno, lokal, nasyonal, legislatura at hudikatura, at panawagan niya sa ating mamamayan. Sa kanyang unang panawagan na kung saan hinihikayat niya ang mga major companies to pay in advance, 13-month pay, no, sa ating mga empleyado as an act of solidarity with Filipino people, bilang pakikisa sa ating Pangulo ng Bansa. Ito naman po ang ginawa ng lungsod ng Maynila. Kanina ay hiningi ko sa Konseho ng Maynila to authorize the mayor for early release of the mid-year bonus to all regular employees in the city government of Manila. Ulitin ko po, sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila, dahil ito po katulad ng mga nabanggit na guidance na binigay ni Pangulo. Ito po akin pong ina-announce at hininging otoridad sa Konseho ng Maynila. Ako po ay pinangungunahan na natin dito pa lamang sa ating bahay at within our jurisdiction, within our capacity to do things. No?
ay i-release po natin ng maaga ang mid-year bonus sa lahat ng regular employees ng City Government of Manila. O, bilang pagtugon ng inyong lingkod sa panawagan na maibsan ang hirap na tatahakin ng mga manggagawa. Kung ang pamahalaan ay naghihikayat sa mga pribadong kumpanya, manguna na kami sa pamahalaan na tumugon sa layunin ng national government. Pangalawa, atin po ding hiningi sapagkat ang meron lamang pong mid-year bonus, kung tawagin, ay mga regular na empleyado ng lungsod. E paano naman po yung mga kontraktual? No? Paano naman yung mga JO na bahagi din ng lokal na pamahalaan? Nais kong ipabatid sa lahat ng JO, job order, kontraktual ng lungsod ng Maynila at regular na empleyado ng Maynila. Akin pong hiningi ang ordinansa sa Konseho ng Maynila na bigyan an ordinance authorizing supplemental budget number 1 for fiscal year 2020 in the amount of 60 million pesos to be utilized as financial assistance for all employees, job orders, workers of the City of Manila. So, ibig po sabihin, yung ating mga regular o tatanggap po ng financial assistance dala ng we are under the state of calamity in the City of Manila, and at the same time, we are under the state of public health emergency as per declaration of the President. Ito naman po ang ayuda ng pamahalaan sa inyo, aming mga kawani at manggagawa. Mano pa yung aming mga frontliners na patuloy na nagtatrabaho 24 hours a day. No? Wala pong humpay. Ating mga health workers, mga frontliners, at yung mga nakikita ninyo na patuloy na naglilingkod para po sa ating mga kababayan. So yan po, sa unang tugon natin sa panawagan ng Pangulo ng Bansa ng inyong lungsod bilang Kapitolyo ay pangunahan na, manguna na sa pakikiayon sa panawagan ng ating Pangulo. Ngayon mga kaibigan, may bago po tayong ordinansa. Dala na rin ng sinasabi ng Pangulo na gumawa ng mga pulisiya to prevent the spread of coronavirus. Meron po tayong bagong ordinansa sa lungsod ng Maynila. At nais ko ipaalam sa inyo na ipatutupad ito ng mahigpit para maiwasan natin ang mabilis na pagkalat ng coronavirus o COVID-19. Ito po ang titulo ng bagong ordinansa sa Maynila. An ordinance prohibiting any person from carelessly or intentionally spitting or expelling saliva, phlegm, mucus, or other substances from the mouth in public places and imposing appropriate penalties. Madalit salita po sa maintindihan ng pangkalahatan, bawal na pong dumura o suminga sa mga pampublikong lugar sa lungsod ng Maynila. Yan po ay pinakabagong ordinansang hiningi po natin kay Vice Mayor Hani Lacuna at kay Majority Floor Leader Joel Chua at members of the City Council. Yan po'y naaprobahan na
At pinirmahan ko na rin po, isa na rin po yung batas sa ating lungsod. Mga kababayan, sumunod. Kasalukuyan po habang kayo'y nakikinig, nanonood, ito ang aming simpleng programa na ginagamit bilang pamamaraan. Ipabatid sa inyo ang mga kaganapan at magaganap sa lungsod at mga panuntunan at panawagan ng inyong pamahalang lungsod. Pinatutupad po ang General Curfew sa lungsod ng Maynila. Ordinance number 8616. Ito po ay batas na kanina at maigpit na pinatutupad natin sa mga barangay official, tanod, at binigyan na natin ng direktiba si General Balba, ang pinuno ng Manila Police District. Kaya po mga kababayan, po kababaang loob, ako naman nakikisuyo sa inyo, sana po tugunan ninyo yung bagong batas at sundin po natin para na rin sa kaligtasan ng lahat at mapabilis natin mapagtagumpayan sama-sama ang laban natin sa COVID-19. At katulad pa rin ng kompromiso ko sa inyo, umasa po kayo na itong curfew ordinance ay pansamantala lamang habang tinatahak natin ang landas ng katagumpayan na manalo laban sa COVID-19. The moment that the President of the country lifted the state of public health emergency, atin na rin pong i-repeal ang curfew ordinance. I hope you understand and I hope you will cooperate. Mga kababayan, nais ko rin ipabatid sa inyo bilang paghahanda, katulad ng nasabi ng Pangulo ng ating bansa, na magkakaroon ng epekto at baka magkaroon ng kakailanganin sa pagkain ang ating mga kababayan at sa inyo naman bilang mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Ang inyong pamahalaang lungsod ay patuloy na nakikipagtulong sa mga iba't ibang council under the Manila City Government. At atin na pong ginawa ng paraan na magamit ang Local Disaster Risk Reduction Management Trust Fund in accordance to the needs for the implementation of City Action Plan against COVID-19. Pangalawa, the use of 30% of Quick Response Fund for the year 2020. Pangatlo, reprogramming of 70% of calendar year 2020 of the Local Disaster Risk Reduction Management Fund based on urgent needs of the city to support its preparedness in rehabilitation. Ibig sabihin, inihanda na natin ang mga prosesong, madalit salita, mga papeles. Ayan po ang matagal sa gobyerno. O bago tayo dumating sa rehabilitation. Effort in addressing COVID-19. Ito pong mga bagay na ito, no, ay mga pamamaraan natin na kung saan to cushion the socio-economic impact sa ating mga bawat pamilyang Manileño. At bilang panghuli, kani-kanina lamang, alas 7 ng gabi, no, pinatawag ko rin po ang school board at sa pamumuno ng ating mga pampublikong elementary at high school sa lungsod ng Maynila sa tulong ni Dr. Lim ng Division of City School at members of the board. Nagpapulong po ako ng school board at miniting ko po sila at humanap ako ng pondo na nakalaan sa isang bagay na
hindi pa naman immediate at pwede nating gamitin for immediate action in mitigating the effects to our citizen in the city of Manila itong COVID-19. Particularly, and I've been repeating it, because this thing will happen, no? The socio-economic effect or impact sa atin. So bago pa dumating ang mga yan, ang inyong pamahalang lungsod ay patuloy na gumagawa na ng maagap na mga proseso para na sa ganoon, we can live and hindi man sasapat ang aming mga tugon sa pangangailangan ninyo. At the very least, kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. Sasabayan namin kayo sa hirap na dadanasin natin lahat. The gravity of the situation that we carry, no? The weight of the situation. Kami naman yung maibsan namin yung bigat na tatahakin natin o dadalhin ninyo, mga kababayan. Ngayon naman, mga kababayan, nais kong magpasalamat sa mga ilang tao, no? Na may mabuting kalooban. Kanina nakita ninyo, may nag-donate sa atin ng N95. Napakahalaga po nito, pag-iisipin ninyo. Napakasimpleng bagay. Pero ito napakahalaga po ngayon sa ating mga frontliners, particular na sa ating health sector. Ang ating mga bagong bayani ngayon sa ating lungsod, sa ating bansa, o sa buong mundo dahil sa kinakaharap nating COVID-19. Ngayon naman, nais kong pagbigay alam sa inyo na si dating Congressman Miles Roses ng 3rd District of Manila ay nagbigay ng mga bigas, tubig, noodles, canned goods at mga biskwit na katulad na nabanggit ko nung nakaraan. Tayo'y nag-iimpok para kung sakali abatan natin ang magiging desisyon ng national government kung sakali man sa mga darating na araw. At nais ko rin pasalamatan si dating konsehal Don Bagaching through Councilor DJ Bagaching. Sila po ay nagbigay ng 17,400 bote ng tubig. Para po sa kung sakaling kakapusin tayo ng mga malilinis na inumin sa ating lungsod. In fact, we have about 120,000 plus na bote ng tubig. At kulang pa ho yan, maniwala po kayo, kulang pa ho yan. Patuloy ho tayong mag-accumulate ng mga yan. At nais ko rin pasalamatan si Councilor Chris Bacani na nagpadala ng 20 boxes of Century tuna, mga kababayan. At nais ko rin pong pasalamatan si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Siya po ay nagbigay ng 3 million worth of goods, food products, na atin din pong nililikom at iniimbak para pagdating ng kakailanganin na kahit paano maibsan namin ang pangangailangan ninyo, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga tumutulong na kababayan. Diyos na lamang ang bahalang gumanti sa inyo. At kung sakali naman, kayong mga nanonood sa buong mundo, mga kababayan nating Pilipino, sa buong Pilipinas, kung naiisip ninyo na magtulong-tulong tayo, katulad ng panawagan ng Pangulo. Sinabi niya dito, nakalagay, for solidarity with the Filipino people. Ayan po ang panawagan. May panawagan na po ang Pangulo. Hinihikayat niya tayong magkaisa, magsama-sama. Yun po. Kung naiisip niyo naman, at kayo'y sa tingin niyo, kayo'y nakaluluwag sa buhay, sa sitwasyon.
malugod naming tatanggapin kahit saan kayong parte ng mundo. No? At para hindi naman kayo mahirapan na ipadala dito, maaari nyo na lamang ipasok sa bank account ng siyudad ng Maynila. Makikita nyo po sa screen ang account name ng City Government of Manila, Land Bank of the Philippines Trust Fund. Pangalan nyo lang ang inyong mga cheque, ang inyong mga deposito sa City of Manila, Land Bank of the Philippines Trust Fund. Ang account number ay 1982-100336. Kami po ay tumatanggap ng anumang currency. So kahit nasaan kayong bahagi ng mundo, ay maaari ninyong tulungan ang ating bansa. At kung nasaan bahagi man kayo ng Pilipinas, kung sa tingin ninyo'y kayo'y nakaluluwag, welcome po kayo na tatanggapin po namin ang tulong. Kahit magkano po yan. Any help will do. Pagsasama-samahin natin yan. Lilikumin natin yan. At gagastusin natin sa takdang panahon sa tunay na pangangailangan sa sitwasyong kinakaharap at kakaharapin ng ating minamahal na lungsod ng Maynila. Mga kababayan, bukas na muli, i-update po namin kayo sa ating with regard to our patients or situation, health situation of the city government. At i-update namin kayo sa mga gagawin at ginagawa pa ng lungsod ng Maynila. At lagi kayong umasa, mga kababayan. Nandito kami. Nakita ninyo ang national government kanina. Ito po ang lokal ninyong pamahalaan. Nandito kami. 24/7. Hindi po namin kayo bibitawan. Magiging kaagapay ninyo kami. Kaya lamang, buong kababaang loob, tulungan nyo din kami sa mga maliliit na bagay na aming pinakikiusap para na rin sa inyong kabutihan, kaligtasan at kalusugan ninyo at ng mga mahal ninyo sa buhay. Mga simpleng alituntunin, sana po'y ating tuptin. At siguro kung paminsan-minsan, wala namang masamang magparaya tayo pansamantala at tayo'y mag-cooperate, mga kababayan. Para sa atin to. Kung yun ang naiisip ng national government na mabilis, na masawata itong COVID-19, then so be it, sasabayan natin ang national government so that we will be in unison with regard to our action. Dahil ang mga taong nagkakaisa mas nagiging mabisa sa kanyang lakbayin. Kaya po, gusto namin kayong kasama. Tulungan nyo din kami. Bilang ganti, bilang kapalit, kami rin po ay maglilingkod ng tapat at maayos sa inyo. Hanggang bukas na po muli, mamayang umaga, i-update namin kayo. So mga kababayan, sa inyong lahat na mga nanonood, sa may mga sakit, isasama namin kayo sa aming mga panalangin na nawa sa awa ng Diyos, hagkan nawa kayo ng kanyang kamay at gumaling kayo sa lalong madaling panahon. Sa mga nahihirapan sa sitwasyon, bigyan sana kayo nawa ng Panginoon Diyos ng lakas, ng kaisipan at pangangatawan. Kaharapin ito at bigyan sana kayo ng kaluwagan sa buhay ng Panginoon Diyos. So lagi ko po sinasabi, wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo ring kapwa Batang Maynila. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng poong may kapa. Manila, God first. Maraming salamat po.